Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat ng kapatid. Biyaya ng Panginoon ay kailangan muli para sa ating kanilang gawain. Isang pa sila ng masiglang at handang umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago tayo umawit ng isang masiglang awitin, luwalatiin natin siya at taas. Hallelujah. O Panginoon, Amen. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating kamay. Umawit tayo sa Panginoon. Awesome in this place. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon.
Kapanyapaan, alam mo dito, Panginoon, upang kami sa pagmuli. Salamat, alam mo ang aming buong Panginoon, mga kabataan, ang mga nanay, Panginoon, lugar. Thank you, Jesus, O God. Ikaw, Pour out your Spirit. ikaw ang purihin na, Panginoon. The people of the earth. Lahat kami magpupuri, Panginoon. Let your sons and daughters And speak your word of prophecy. Send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord,
ang iyong pangalan, Panginoon Diyos. Praise God. Sino po may pangailangan sa ating Panginoon ngayong gabi? Makikita na po ng ating Panginoon ang mga pangailangan ng bawat isa. Amen. Sabat po natin sa ating mga panalangin, ang ating mga fellowship leaders. Mula kay Pastor Rex, Sister Lisa Michelle, Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, Pastor Paul. Kasama po ang kanilang mga asawa at mga pamilya. Panalangin lagi natin sila sa ating Panginoon. Sama din po ang ating leader sa bansang Pilipinas, Pastor Alberto, and Sister Susan Disipida. Sama ang kanyang mga regional leaders sa bansang Pilipinas, Pastor Ernie Herente, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, and Pastor Frank mula sa Davao. Panalangin lagi nila sa ating Panginoon na sila po'y palakasin, physical at spiritual sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Sama din po ating mga missionaries mula sa Laos, Pastor Ricky, Pastor Jonas, Pastor Eugene, Pastor Julius, Pastor Reynaldo, Pastor Dexter, Pastor Jonathan, Pastor Joven, Pastor Peter, Pastor Abner, maging si Pastor Ramon, Pastor Sa, Pastor John Ramos, maging sa lugar ng sa bansang Bangkok, Thailand. Panalangin lagi natin si Pastor Maro and Sister Diana Albina. Patuloy na pagbubunga sa mga bansa na kanilang pinagmimisyonan. Sama din po ang ating mga daughter church ng Mandaluyong. Ipanalangin lagi natin si Pastor Algeri, Pastor Jameson, Pastor Johnny, Pastor June, Pastor Marlon, Pastor Remil, Pastor Rico, Pastor Timothy, maging si Pastor Vice, and Sister Rose Tanyoan mula sa Taytay. Panalangin lagi natin sila. Maging ating pastor po mula sa Bao, Quezon City, Pastor Jerry and Sister Rizal Varela. Maging si ating pastor dito sa C5, si Pastor Nino and Sister Lerma Galion. Maging ang baby na dinadala, Sister Lerma. Siya po'y palakasin, physical at spiritual ng ating Panginoon. Maging ating pastor mula sa May Kawain, Bulacan. Sa kanilang pag-mission doon, Pastor Alvin, Pastor Maui Taguglaw, sama si Malakay, patuloy silang palakasin doon ng ating Panginoon. Maging ating pastor mula sa Barangay Rizal, Pastor Mike and Sister Celine Bunagua, kasama ang kanilang anak at pamilya, patuloy pagpalain sa lugar na kanilang pinag-missionan. Kasama din po ang ating mga pastor, Pioneering Church, maging ating mga pastor, Pastor Nelson, Pastor Michael, Pastor Neil, Pastor John Mark, Pastor Mandy, Pastor Alan, Pastor Andrew, Pastor Isidro, Pastor Marco, Pastor Ellison, Pastor Harold, Pastor Joshua, and Pastor Ronald, kanilang pagbubunga sa mga lugar na kanilang inaayuhan at pinagmimisyonan. Panalangin natin sa kanila, maging ating mga daughter church, amen, ang ating mga fruitfulness sa pagbubunga ng mga paghayo, amen, maging mga ministry ng bawat isa sa C5, Cubao, Barangay Rizal, May Kawain, Bulacan. Kasama na din po ang ating pastor mula sa Basay. Panalangin lagi natin ang pagbubunga sa lugar ng Samar. Maging breakthrough sa financial at worship services sa inyong mga trabaho, negosyo. I-bless lagi kayo ng ating Panginoon. Maging wisdom and courage sa ating presidente, maging ating vice president, samahan siya ng ating Panginoon sa mga pagpapatupad ng batas na kailangan sa ating bansa ay kanilang magpatupad dito sa tulong ng ating Panginoon. Genuine transformation sa ating mga kapulsan, lahat ng frontliners, conversion and transformation sa ating bansa. Amen. Ang bawat sa'yo makakilala sa Panginoon. Maging protection sa ating mga kapatid na bansa sa Ukraine, Russia, China, Taiwan at Israel. Maging mga nangyayaring kaguluhan sa West Philippine Sea. Panalangin po natin ang pag-iingat sa ating mga kasundaluhan doon. Maging healing sa ating mga kapatid na kailangan ngayong gabi. Panalangin lagi natin sila, isa-isa, personal, upang sila'y abutin ng ating Panginoon. Maging si Rogelio Tumanas, the Regent Yondo, Vivian Hernandez, Angelo Pinlac, Sister Maria Cristina Morandarte, maging Sister Nora Bautista, Baby Yuna Maminta, Sister Leticia Matubis, Brother Emmanuel Monteclaro, maging Sister Lorena Cordovilla, mga bagong panalangin ngayong gabi, Sister Anya Golobed, Baby Sky Kulangoy, kagalingan sa anumang bulutong. Ngayon pa lang, i-declare na sila po inabot na ng ating Panginoon. Maging ating anak ng ating pastor, si Pastor Franco, kanyang anak na si Lucas Caminio, maging si Brother Mark Loso. Amen. Ipanalangin natin siya sa ating Panginoon. Maging appreciation ng ating current sanctuary, ang pag-approve, amen, ang panalangin natin ang miracle money, pagkalog sa iglesyang ito na tayo gagamitin, maging pag-extend sa latoy, panalangin din po natin maging approval sa campus ministry, sa Keris,
sa pangaral sa loob at sa labas. Panalangin natin maging matagumpay po ito, lalo na sa darating na pasukan ng mga kabataan. At kung wala na po, tayo po dadako sa pambungad na panalangin habang pangunahan tayo, minsan pa, ni Pastor Alvin sa pambungad, minsan pa, itaas natin sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. Hallelujah, tingin mo ang mga panalangin ng Panginoon. Ikaw ang tumilos para Patuloy namin ipanalangin ang We bawat worship isa. God. Hallelujah, Yes. hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid, patuloy natin iyuko itong ang ating mga ulupit natin at imamalat. Tayo dumulog at lumapit sa ating Panginoon ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming dumudulog, lumalapit sa iyong trono, sa iyong kaharian ngayong gabi, Panginoon. Lord, na ikaw po ang gagawa sa aming mga buhay, sa aming mga puso. God, kakausapin mo kami, Panginoon Diyos, ngayong gabi malaya kang mag-usap sa bawat isang Panginoon. God, dalangin namin ang mga nabanggit sa likod ng pulpito, Panginoon, namin pong itinataas, dinululog sa iyo, Panginoon. Even na may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, meron ka ng pinagaling, pinalaya, Panginoon, tinatagpo mo na ang mga kailangan ng bawat isa, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, God, bless mo na, Panginoon, ang bawat isa, kinatagpo mo, Panginoon, hallelujah, pinansyal, God, ang pangangailangan ng bawat isa, physical, spiritually, Panginoon, pinalakas mo ang iyong mga anak, dakilan Diyos, ngayong gabi ang iyong salita. Lord, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, lagay mo sa iyong likuran, Panginoon, pususin na yung banal na Espiritu at manawin yung banal na Espiritu, kausapin ang iyong mga anak. God, makalaya kami, Panginoon, God, sa mga bingi, God, sa mga Espiritu, God, na hindi nakikinig, Panginoon. God, maging open heart, open mind. God, hallelujah, yung Espiritu Santo ay manawag sa aming buhay, sa aming Espiritu, sa aming puso, Panginoon, God. At ngayong gabi, lalabas po kami sa gusaling ito na hindi na po kagaya ng dati. Lalabas kami sa gusaling ito na kami binago, pinalakas mo, Panginoon Diyos. At ikaw ang aming kasama saan kami pumaroon. Ngayong gabi, tagumpay na po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Tayo pagkakangayan mga kapatid habang maawit. Here in this house, here in this house of the great King. We come together now to worship. This house is built on Christ our rock. And I'd be shaken, and I'd be shaken. That is not Diyan pala ikaw. Amen. Praise God. Dinala tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Sino po muli ang masaya ngayong gabi? Amen. Praise God. Tayo po dinamo sa ating mga activities ngayong gabi. Amen. Sa ating mga morning prayer, 6 a.m. Bukas na po ang ating iglesia. Kumatok lamang kayo o mag-doorbell dyan. Ipang-buksan kayo. Kung gusto nyo manalangin, Monday to Friday. Dito sa C5, maging midnight prayer, tuloy-tuloy din po kagabi. Naging matagumpay po ang ating midnight prayer, corporate prayer. 4 p.m. ng Saturday, Youth and Other Devotion, 5 p.m. Ito po yung mga may pag-aaralan tayo. Natapos na tayo sa tuklasin. Doon naman tayo sa pang-disciple na Santiago. Maging follow-up natin, alas 6 ng gabi. Sa Saturday, maging music ministry sa mga gustong humawak na instrumento. Ay sasanayin kayo sa music ministry at kung gusto nyo magpagamit, hakbangan nyo ang panalangin sa araw-araw. Sunday and follow-up and outreach natin 4 p.m. 4:30 ng hapon ng Sunday. Maging ating mga
ating mga schedule pa dyan, Thursday night worship, biyaya ng Panginoon, 7 p.m. tayo nagsimula. At sa linggo po, Bible for all ages, 9 a.m. magsisimula tayo sa bagong pag-aaralan natin na topic sa ating Sunday School. Maging ang Sunday morning worship natin, 10:30 magsisimula at Sunday night worship ng 7 p.m. At ang ating mga iba pang pamalita dyan, Combined Discipleship sa Cubao, June 28, 2024, 7 p.m. At ang pagtapos naman po niyan, uuwi naman tayo dito sa C5 sa mga gustong sumama. Overnight prayer ng June 28, simula gabi hanggang umaga ng alas 6. Sabay-sabay tayo mananalangin sa ating Panginoon. Maging sa ating Revival Crusade mula kay Pastor Luidaw or si Pastor Yue, August 26 to 27 dito sa C5. Panalangin natin na maging matagumpay ang bawat pag-aalingkod nila sa ating Panginoon, maging mga ipapangaral ay ngayon pala kausapin na tayo ng ating Panginoon. At kung wala na po, amen, kanina ay nakapaghayo din biyaya ng Panginoon, ating mga kapastoran, kasama mga disciple, nakapag-street preaching sila sa labas. Amen, naging matagumpay din po ngayong gabi. At kung wala naman po, amen, iba pang pamalita, tayo po ay dadamo na sa pagbibigay sa ating Panginoon, kung paano tayo sinasamahan, paano tayo binibigyan ng buhay, trabaho, amen, upang magamit sa araw-araw, tayo naman po ay magbibigay sa ating Panginoon ngayong gabi. Sino pong masaya at handa magbigay sa ating Panginoon? Amen. Ito po yung pamula ng ating pastor mula sa May Kawayan, Bulacan. Sila po yung nag-mission doon. Si Pastor Alvin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, amen. Sino nais magbigay sa Diyos? Amen. Praise God, ihanda mo na. Hallelujah. Praise God. Okay po sa mga narito, amen. Salamat po sa ating Panginoon, sa ating pastor, si Taderma, sa iyong asawa, sa opportunity na makapaghamon sa iyong harapan. Amen. At sa mga bago na mga narito, hindi ka po ay nahamon sa ganitong bagay. Lalo na po pag hindi mo ito naunawaan. Amen. Pero kapag ito ay hinipo ka ng Panginoon, hindi rin po namin ito inahadlangan. Kaya kung open ka, hinihipo ka talaga ng Panginoon, amen, magbigay ka sapagat kalooban ng Diyos ngayong gabi. Amen. Sapagkat dito po mga kapatid ay meron nagpakita, haleluya, ng magandang halimbawa kung paano tayo pagpapalain o pag nagbibigay tayo. Amen. Amen. Pinakita ng Panginoon, haleluya, kay Apostol Pablo, amen, na nararapat na magbigay sa ating Panginoon. At even dito yung iglesia, amen, ng Macedonia, mga kapatid. Dito ay nagpakita ng magandang halimbawa, amen, na kung saan, haleluya, na kapag ito ay gawin mo, wala po tayong dapat pala ito natin gawin, wala po dapat tayong dahilan. Amen? Sapagkat ang pagbibigay ay ito po ay napakahalaga, haleluya. Kumbaga makikita natin dito paano dapat magbigay ang isang Kristiyano. Amen. So dito po mga kapatid sa ating teksto, sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8, ay bukas ako hanggang verse 1 to 5. Ang sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo, amen, ang ipinakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia na sa Macedonia. Amen. So, magandang halimbawa mga kapatid. Dumanas sila, amen, ang matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit, amen, na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, amen, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad, amen, sa pagbibigay. 3. Sila ay kusang loob na nagbibigay at hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa, alam ko ito sapagkat, amen, for mahigpit nilang pinapangusap sa amin na sila ay bigyan, amen, ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatid, amen, na nangangailangan. 5. At higit pa sa inaasahan namin na ibinigay nila
ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Pansinin natin mga kapatid sa ating Panginoon, binigyan po tayo rito, amen, ng magandang halimbawa. Amen. At narito po, natatayo po ang Iglesia ng Macedonia. Makikita natin dito kung paano po sila naghandog sa ating Panginoon. Amen. At pwede natin dito, haleluya, magtanong tayo sa isipan, bakit hindi yung kilalang tao, bakit hindi yung mayaman na tao, bakit yung maraming negosyo, bakit hindi yung maraming pera. Amen. Kundi yung ginawang halimbawa rito, haleluya, yung Iglesia ng Macedonia, na marami ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan, pero makikita natin ang kanilang pagiging bukas palad. Amen. Amen? Mapapansin natin dito sa chapter 2 sa ating binasa, pansinin natin ito ay para sa atin. Dumanas sila, amen, ng matinding kahirapan. Amen. Sino hindi dumanas ito ng kahirapan? Amen. Walang nagtaas sapagkat naranasan natin yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi nakaanas. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po tayo nakaranas. Amen. Hallelujah. Amen. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila. At bukas, palad ang pagbibigay. Maaari ngayong gabi, Pastor, wala kasi akong trabaho. Pastor, wala akong negosyo, wala akong pinagkakitaan. Anong ginagawa mo? Mag-aantay ka lang ba, amen, na may pumatak, hallelujah, para sabihin mo, ito na ang biyaya. Kundi makikita natin dito mga kapatid, dumanas sila ng pagsubok. Amen. Pagsubok mga kapatid na kung saan dumanas sila ng kahirapan dito. Pero makikita natin dito mga kapatid sa ating Panginoon, amen, mahigpit na pagsubok sa kanila. Maaari po ngayong gabi mga kapatid, mahigpit ang pangangailangan mo. Maaari ngayon, iniisip mo, kinakalkulator mo sa iyong isipan, nararapat ba ako magbigay, maghandog, magkaloob? Amen? O nagkwikwenta at nagbibilang ka ngayon? Dahil sa daming binibilang mo, pati ang calculator, naghang na. Kaya di ka na makapagbigay. Amen? So dito mga kapatid, alam nyo, makikita natin dito, hallelujah, sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila na bukas palad na nagbibigay. Kamusta ka ngayong gabi? Amen. Masaya ka ba na naghahandog sa Diyos? Amen. Hallelujah. Hindi po lagi lahat ng araw at panahon ay libre tayo. Amen. Dapat po rin tayo magsikap. Amen. At ang kagandahan dito, amen, na pinakita na kahit dumaan, wala silang pera dito, pero narito pa rin ang kanilang pagiging bukas palad. Handa silang sumuporta, handa silang tumulong, handa nilang suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Makikita din natin dito sa chapter 3, ang sabi nila dito, sila'y lubusang loob na nagbibigay, nagmamahal. Kaya kapag mahal mo, amen, ang iyong ginagawa, hallelujah, magsasakripisyo ka. Kahit pambili ng ulam, pamasahin mo, amen, magsasakripisyo ka kahit iniipon mo, hallelujah, para sa gawain ng Panginoon, handa ka maghandog. Amen. Amen. Sapagkat yan ay para sa Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid sa ating Panginoon, kung mahal mo ang ginagawa mo, lalo na sa iyong pagbibigay, gagawin mo at yung nararapat. Diba? Yes. Pag mahal mo, pag may minamahal ka, amen, nagbibigay ka, amen, ng masasarap. Naalala mo na, naliligaw ka, amen, naghahanap ka ng branded na chocolate. Diba? Hindi ka magbibigay sa kanya, amen, ng plastic na bulaklak. Amen. Bugambilya lang. Hallelujah. Praise God. Pag mahal mo ang tao,
ibibigay mo yung lahat. Praise God. Alam mo, kapag may nanliligaw ka, hindi ka magbibigay ng snoober. Ano yung alam ko? Hindi ka rin magbibigay ng max. Ang ibibigay mo yung talagang makikilig siya. Amen. Talagang yung maano yung puso niya. Amen. Nasabi, yan! Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag mahal mong Panginoon, gagawin mo ang pinaka-the best. Ihahandog mo yung nararapat kagaya ng Macedonia, ang kanilang puso. Amen. Grabe sila magkaloob. Amen. Nasabi dito, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko sapagkat. Amen. Hindi lang yung kaya nila. Amen. Hindi lang yung naabot ng pulsa mo hanggang paa. Amen. Hallelujah. Kundi ibibigay natin yung para sa Diyos. Amen. Sabi dito sa 4, mahigpit nilang pinakikiusap. Imagine mo mga kapatid, nakikiusap pa sila. Gusto mong tumulong. Gusto mong sumuportahan. Hallelujah. Amen. Gusto nandun ang kanilang design na pagtulong, mga kapatid. Hallelujah. Nandun ang kanilang puso para matulungan. Hallelujah. Ang kanilang mga kapatid, ang kanilang pangangailangan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, malaki po ang kailangan. Hallelujah. Amen. Di po susulong ang gawain ng Diyos kapag wala pong nagbibigay. Hindi po itong tatawaging church kapag walang nagbibigay. At hindi din ito susulong kapag walang nagbibigay. Kaya kailangan dito yung susuporta sa gawain ng Diyos. Hallelujah. At nakikita natin, pagsuporta natin ang gawain ng Diyos, amen, di po tayo mabibigo. Makikita mo, yung pinagpagalan mo, yung pinibigay mo, yung tumutulong ka, hallelujah, sa maliit na ginagawa mo, pero habang nakikita mo masaya, kagaya dito, amen, pinipilit pa nila, gusto kong tumulong. Hindi lang yung kaya ko. Amen. Hindi higitan ko pa yan. Sabi dito sa chapter 5, at higit pa sa inaasahan namin na ibibigay nila sa kanilang sarili, una sa Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kalooban ng Diyos, kapatid, na magbigay ka. Kalooban ng Diyos, suportahan mong gawain ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat makikita natin kapag gawin natin ito, amen, mararanasan natin pagpalain ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ginagawa mo ito, ipagpatuloy mo yan, huwag mo yan itigil, at kapag mayroong ginawa ang Diyos, hallelujah, yung kinakausap mong Panginoon, at yung habang kinakausap at nangangako ka sa Diyos, hallelujah, at yun ay nangyari, huwag ka mahiya, ipatutuo yun. Amen. At ikaw mismo magsasabi, buhay ang Diyos! Amen. Ang Diyos ay tunay na tumutugon sa aming pangailangan. Hallelujah. Nakait dito si Pablo, mga kapatid, nagsikap siya. Siya'y nagtrabaho, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, sa Gawa chapter 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon ay pinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus at higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, amen, magbigay ka muna. Hallelujah. Wag laging puro pakabig. Amen. Dapat magsakripisyo ka muna. Yes. Hallelujah. Magtiis ka muna. Hallelujah. Habang nagtitiis ka, makikita mo, hallelujah, pagpapala ng Diyos na sinabi niya, hallelujah, kagaya ng Macedonia, mga kapatid, magandang halimbawa po sa atin. Amen. Amen. Pwede piliin ng Diyos, amen, yung mga, naniniwala, maraming makilala doon. Maraming mayayaman doon.
Maraming mga ano doon, mga ginto. Amen. Amen. Pero imagine natin, hallelujah, pinili ng Diyos yung Macedonia. Grabe yung pagbibigay nila sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, hallelujah, kung gusto mong pagpalain, tumaya ka muna. Hindi lang yung gusto mo panalo ka kaagad. Amen. Tumaya ka muna. Lord, para ito sa'yo. Lord, pagpalain mo yung negosyo ko, yung trabaho ko, i-promote mo ako, Panginoon, para lalo akong makapagbigay sa'yo. Huwag mo sabihin, Pastor, konti lang sinasahod ko. Ganito kasi, kapos pa kami. Lalo kang kakapusin yan. Amen? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat ka sa Diyos. Tinanggap mo yan sa Diyos. Amen? Eh dapat magpasalamat ka sa pamamagitan, hallelujah, ng iyong pagbibigay sa ating Panginoon. Tatanda natin, sinabi ni Jesus sa ating Panginoon Jesus, higit na pinagpala nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya gusto mong pagpalain, simulan po ninyo ngayon. Amen. Pagpatuloy mo, hallelujah, ulitin ko po, ngayong gabi, yung mga bagong di tayo nahamon, pero alam po kung hinihipo ka ng Diyos, kinakausap ka ng Panginoon, di ka namin hinahadlangan, kundi ito ay bukas ng pagpapala, hallelujah, para sa iyo na maunawaan mo ito. Amen. Pagpapalain tayo ng lahat ng ating Panginoon, gawin natin ang pinakamabuti sa ating Panginoon. Amen. Habang lumalapit na ating asya, pinapanalangin ng pagbibigay. Praise God. Amen. Tayo pa manalangin muli sa Panginoon. Panginoon Jesus, pagpalain niyo po muli ang bawat isa na magbibigay muli ngayong gabi, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanila ang siksik, lilig at umapaw, Panginoon. Ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, ang dakilan niyo pong pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon, na patuloy na kumilos sa iyong mananagawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halin at magbigay. Halin at magbigay sa gawain ng Diyos. Yes. Nais mong bigay, pagpalain lubos. Halin at ihandog ang mabuting hari. Sabay ng pagsamba ay pagpupuri. Minsan halin at magbigay. Halin at magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong bigay, pagpalain lubos. Halin at ihandog ang mabuting hari. Sabay ng pagsamba ay pagpupuri. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Lahat po na nagkaloob, pagpalain po kayo ng Diyos. Di po nakakalimutan yan ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo sumuporta sa gawain ng ating Panginoon. Ngayong gabi, amen. Bless lang mga kapatid sa Panginoon. Paki-mute yung mga cellphone. Hallelujah. Kasi baka ano dyan, si Shopee, si Lazada, pwede kayong messenger mo. Amen. Hallelujah. Dyan si Tukso. Amen. Kaya i-mute muna natin mga kapatid. At please lang, wag po tayo matutulog. Sayang eh. Amen. Nagbiyahe tayo, pumunta tayo dito, tapos matutulog tayo. Kaya gisingin natin ang ating diwa. Amen. Sino handa sa salita ng Diyos? Yes, God. Amen. Palapakan natin ating Panginoon habang lumalapit natin puting pastor. Hallelujah. Pastor ninyo, Galion. Hallelujah. Salamat at tayo ay muling tinipo ng Diyos. Sino po masaya ngayong gabi? Amen. Amen. Ating pag-usapan ang pagiging matinong Kristiyano. Amen. Sapagkat marami ang nawawala sa katinuan. Hindi natin alam ang ating ginagawa, kaya ngayong gabi ay ating pag-usapan. Sabi sa isang kasabihan, to me, growing into spiritual maturity is becoming less self-conscious and more of God's conscious. So, mas lalo kang interesado doon sa kalooban ng Diyos. Iisip mo kung anong sasabihin ng Diyos sa'yo,
Hindi kung ano ang tingin ng iba sa'yo. Kapag ang tinitingnan mo kung ano ang tingin sa'yo ng iba, amen, iniintindi mo lagi ang iyong itsura. Amen. Tingin ka lagi sa salamin kahit lalaki ka. Amen. Kaya may mga lalaking papulbo-pulbo. Ngayon, nag-chinchansu pa. Chinchansu. Amen. Sabi nung bago kong naglilingkod, naging bisita natin si Pastor Jimmy Llamas. So, dala-dala ko yung payong. Tapos sa tanghali, at doon sa sasakyan niya, dahil siya ay pauwi na, tapos ng mangaral. Pastor, payungan ko kayo. Sabi niya, hindi! Kaya ba? Lalaki tayo eh. Sabi ko, amen. Hallelujah. At ito ang gusto ng Diyos. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay hindi natatayo ng puso. Hindi tayo nahahapay ng maraming bagay ng mundo. Hindi tayo kumakaang sa iba't ibang mga aral. Hindi tayo nadadala ng mga daya ng tao o katusuan. Amen, ang sanlibutan ito. Sabi doon sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 14. Kundi tayo ay nagsisilaki sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Amen, at lumalabo bilang miyembro ng isang katawan ng ating Panginoong Kristo. Parang yung pinangaral ni Pastor Alvin sa pag-amo. Paano ang iglesia ng Diyos na nasa Macedonia ay makapagsakripisyo para sa pagbibigay sa gawain ng Diyos na magagamit partikular ni Pablo, amen, hindi lamang ng iglesia sa lokal, na iglesia ng Diyos na nasa Macedonia. Amen? Kundi ibig sabihin nito, sila ay lapat sa katawan ng Diyos na ang kalooban ay nagiging mabuti at nakalakip ang kanilang puso sa pagtulong kung ano ang pangangailangan. Kaya ang matinong Kristiyano nakatingin sa pangangailangan ng church, hindi sa kasiraan ng kanyang kasama. Pangit ang suot ni brother, hindi bagay sa kanya. Si sister, mukhang matanda na sa kanyang suot. Si pastor, pangit ang hawi ng buhok, nadidistract ako. Amen. Ang daming tinitingnan. Pero sila, mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoon na ginagamit ang mga nagmimisyon, ang mga pastor, ang mga evangelista, propeta, ang mga guro, sila'y tinuturuan sa iba't ibang mabubuting kalooban ng Diyos upang tumibay ang kasukasuan ng iglesia ng Panginoon. Ano yung iglesia? Ano yung kasukasuan? Every joint. Amen? Ano man ang ginagawa mo sa church, may pakinabang yan. Amen ba mga kapatid? Kahit ang iyong pag-upo, huwag mo lang butasin niyang upuan. Huwag mo lang ikabit yung iyong bubble gum sa ilalim ng upuan. Sabi ni Pastor Alvin ay huwag ka lang matulog. Amen? Ibigin mo ang Diyos, hindi ang iyong sarili. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa ating text ngayong gabi sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at sa tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ay manalangin, dakilang Diyos, ang lahat ng bagay na ito ay para sa iyo, mula sa iyo, dahil sa iyo. Tulungan mo kami na laging ang salita mong tanggapin bilang isang anak mo na nagiging matino, na mabubuhay lamang kami dahil sa katotohanan mo. Na ang bawat isa'y magkusa, na hanapin ang pangangailangan at makatulong, ihiwalay ang sarili sa gawain makamundo, Panginoon, manatili sa katotohanan, magamit sa iyong kalooban, Panginoon, at patuloy talaga ang aming buhay, ang aming katawan, para lamang sa iyo. Di po namin ito magagawa kung sa aming sarili. Pero dahil sa iyo na nagpapalakas sa amin, mangyayari ito. Ikaw po Diyos ang purihin,
sangkapan mong bawat isa upang makabot nga sa kapuspusan at buong pagkakilala sa iyo sa tanging pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Be a mature Christian. Amen. Isang Kristiyanong matino. Hallelujah. Hindi tayo nabubuhay na parang patay. Ibig sabihin, nahahayag na si Kristo ang suma sa ating buhay. Can we say amen? Sa paanong paraan ito? Una, ang pagkain mo ay salita ng Diyos. Amen? So, salamat sa mga nagbibigay, sa mga taong ginagamit ng Diyos. Minsan may nagdadala sa amin ng banana cue, tinapay, marami, at lahat kayo ginagamit ng Diyos. Can we say amen? Pero dito sa ating teksto, sabi ng Panginoon doon, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Una, matatanggap natin ang biyayang yan kung gutom tayo sa salita ng Diyos. Ngayong gabi, kanino ka nagugutom? Gugutom ka ba sa kape? Gusto mo nang magkape sa likod? Gusto mo na bang kumain? Gusto mo nang magparis dyan sa kanto? Amen? Naalala mo na ba ang niluto mong pagkain kanina bago ka dumating sa gawain? Hallelujah! Ang Panginoon na mismo nagsabi na di tayo mabubuhay sa tinapay lamang, amen, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, the word makes you live, ang ibig sabihin ng live, mga kapatid, is umiiral. Amen? Ikaw ay nakikita, ikaw ay nararanasan, ikaw ay kapag-ipanginabang, ikaw ay totoo, ikaw ay nananatili. That's what makes you live. There is a manifestation, amen, na ikaw ay nandiyan, hindi yung nandiyan ka, pero para kang wala. Amen ba mga kapatid? Amen. Nagiging totoo ka, sinusuko natin ang ating pagiging hypocrite. Na mukhang walang kasalanan, pero may mga tinatago, pero wala yan dito. Amen. Dahil mamaya mag-aalta ko. Amen. The word makes you fat. Hindi ko sinasabi dito yung mataba na malaki. But ang ibig sabihin ng fat, mga kapatid, pag sinabing large scale na fat, sa spiritual ito is healthy. Amen? The word will make you warm and useful kasi ito yung effect of fat. Nagkakaroon ng init. Kaya kapag walang fat, ang tao nilalamig. Lamig ng aircon, sapatos. Amen? Ito yung tinga natin. Medyo mainit na. Pag sinabing fat, nagiging kang useful. Amen? Sapagkat sabi sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 15, verse 30, ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak sa puso. Yung pangalawa, tingnan natin. At ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Pag sinabi nagpapataba ng buto, alam natin that ang new blood, amen, ay nakukonstruct, mga kapatid sa Panginoon, doon sa utak ng buto. Sa loob, sa bone marrow, mga kapatid sa Panginoon. Kapag sinabi itong fat, the bone, amen, made fat, nagiging healthy yung bone mo. Hindi ka nagiging anemic. Kaya kapag ikaw ay tutom sa salita ng Diyos, yung anemia mo magagamot. Amen. Amen. Yung cancer nga ng pamangkin ko, ginamot ng Diyos, yung pagiging anemic mo. Can you say amen? Amen. Magagamot yan ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, amen, other symbols of the Word of God is food as milk, bread, meat, and honey. Word will heal you. Kapag ikaw ay nagugutom sa salita ng Diyos, ibig sabihin, alam mo, gagamutin ka ng salita ng Diyos. Can we say amen? Kapag nagsabi sa Awit chapter 107 verse 20, at pinagagaling sila at inililigtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Amen? Pwedeng ikaw ay maging palasak sa iyong pagkain, pero kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nalilimutan mo ang hilig ng iyong bunganga.
Halip ng uya ka ng uya, ay nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Amen? Na pwedeng mag-induce sa'yo ng high sugar level, pwede kang ma-high blood dahil wala kang pagpipigil sa pagkain. Now, marunong ka ng mag-fasting dahil ikaw ay nagiging matino, pati ang iyong katawan, hindi lamang physically and spiritually, nagagamot ng Diyos. Because the Word gives you spiritual direction. Kapag ikay kumakain ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang salita ang magbibigay ng mabuting landas sa iyong buhay. Sino nakakatanda dun sa dalawang lalaki? Supposed to be magbabackslide na sila, naglalakad sila patungo ng Emmaus, and then nakasabay nila ang isang lalaki hindi nila kilala. All of a sudden, ang lalaking ito nagkwento tungkol sa Kristo na ibibigay sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ang bayan ng Israel. At ang lalaki itong dalawang ito, habang nagbabackslide na, tatakas na dahil namatay si Jesus sa krus, kumakabog ang dibdib dahil naririnig nila ang kautusan ng Diyos. At nagsabi, hindi ba natin nararamdaman na umiinit ang ating damdamin habang sinasaysay niya ang salita ng Diyos? Bibigyan ka ng direksyon ng Diyos. Nasa halip, tumalikod ka na. Magkakaroon ka ng pag-asang magpatuloy sa Panginoon. Dahil sa salita niya. Dahil ito pala ang liwanag. Bibigyan ka niya ng clarity of mind. At dalisay na puso, hindi lamang malino na pag-iisip para sa iyong hahakbangan, kundi matuwid na landas na dapat mong lakaran dahil sa salitang iyong narinig. Salamat, Pastor. Aalis na sana kami. Pero dahil sa salita ng Diyos, amen, na magpapatuloy na kami. Tama natin, mga kapatid. Amen. Sinong nakarinig niya? Maraming beses na ako nakarinig niya. Ay yung mga tao ay magbabackslide na, galit na, gaganti na, gagawa na ng hindi maganda. Pero dahil sa salita ng Diyos, nalinawan ang kanilang isip. Palakpakan natin ang Panginoon. The Word makes, amen, the Word exposes our inner self and emotion. Ini-expose ng salita ng Diyos. Di ka niya hinihiya, pero dahil marunong ang Panginoong mag-discern, nalalaman mo ang pagkakamali mo at ito yung sinusuko. Kaya kapag naririnig mo ang pangangaral, ramdam mo ikaw ay pinupo na. Nakikita mo ang salita ng Diyos ay kritiko ng iyong buhay. Praise God, buhay ang Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Pinupo na. At dito tayo naligtas sa gawain ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ano yung itinuro sa atin na hindi iwasan ang confrontation. Kapag nakukompron tayo, amen, mismo ng salita ng Diyos, nakakapanumbalik tayo dahil nadadalisay ang ating puso. Nalalaman natin ang mali at tayo nagiging malinis. Sabi nga ni Pastor Samuel ay may ipuputi pa nung daanan ng time. Di ba? Kala mo okay ka na, may i-okay pa pala. The Word washes us as white as light. Sabi ni Pastor Samuel. Hallelujah. Bakit? Efeso Kapitulo 5, versikulo 26, upang kaniyang pakabalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kaya kapag wala ang salita ng Diyos, umalis ka dyan. Pag ang kwentuhan ay puro sa sanlibutan, tumalikod ka dyan. Mamaya pupunta na yan sa kabastusan. Pupunta na yan sa kayaw-yawan. Kung ang isang gawain walang katotohanan, tumigil ka dyan. Amen? O isingit mo ang salita para makapagdala ka ng katotohanan. Dahil kung mananatili ka sa isang samahan, isang, amen, usapan na walang katotohanan, walang nahuhugas. Ibig sabihin, walang magbabago sa iyo. Mamaya, madala ka pa sa maling pananalita. Kaya yung iba, mga Kristiyano, dahil hindi nagsusuri ng kausap, biglang napapamura. Ay! Sabi, hindi, slip of the tongue. Nadulas lang ako. Ipabago mo na yan. Baka mas masama pa sa susunod ang magawa mo.
Baka hindi lang dulas ng dila. Baka mamaya madulas ka talaga. Baka hindi mapabok. Amen? At ikaw ay mawala sa gawain ng Diyos. Pangalawa, pag-usapan natin, separate yourself from the world. Ganito ang taong matino na Kristiyanong anak ng Diyos. Amen? He believes that there's power in this connection. Diba? Han! Andyan ang miral ko! Kinuha na yung bubog! Diba? Bigla kami, tika muna! Ayusin natin! Kaya bigla kang sumipag, bigla kang ngayon napalalahanan, meron ka palang kapabayaan, bigla kang naalala, meron ka palang kinalimutan, meron ka palang dapat gawin, hindi mo ginawa, hindi ka naghanda ng pambayad, hindi ka nagtrabaho ng mabuti, ikaw pala minsan ay nagiging tamad, o may inuuna kang bayarin na hindi naman talaga importante, o may binibili ka na hindi naman talaga kailangan mo sa buhay, pero dahil dumating si Meralco, bigla kang nabuhayan. There is power in this connection. Mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo, kapag ikaw ay nawala sa sanlibutan, mapapalapit ka sa kalooban ng Diyos. Makikilala mo, malalaman mo kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Nanais pala ng Panginoon, ayaw niya na nasa dati kang pagkatao. Can we say that? 2 Corinthians chapter 6 verse 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kaya kahit kung cellphone mo na ang nagiging marumi, basagin mo yan. Amen. Basagin mo yan. Amen. Kung hindi mo kayang alisin dyan ang nagpaparumi sa'yo, basagin mo yan. Dahil ikaw ang babasagin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Sa tuwing maririnig mo ang salita ng Diyos, pakiramdam mo, masakit, lagi kang nahahatulan, lagi kang napapahiya, manghihina ka niyan. Alam mo bakit? Pinananatili mo yung mali, sinusulyapan mo. Sabi ng Panginoon, umalis ka, pero barkada mo mali. Kinakasama mo mali, partner mo mali, ginagawa mo mali, pinapanood mo mali, pinapakinggan mo marumi, ang inahawakan mo marumi, pero wala kang ginagawa. Bastos, mga joke na walang katuturan, paniniwalang hindi magdadala sa iyo sa katotohanan. Umalis ka dyan. Piliin mo ang kasama mo. Dahil darating ang araw, pwede kang ma-disqualify dahil sa kasalanan. Dahil sabi dito sa ating binasa, magsialis, ayaw mong umalis. Humiwalay, ayaw mong humiwalay. Huwag kang humawak, hipo ka ng hipo. Ingatan mo yung kamay mong yan, baka kung ano nung hinahawakan. Amen. Sabi sa pangalawang Korintos 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di mananampalataya o nagsisisampalataya. Romans 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Yes. You can be disqualified because all of this. Ang gusto niya siyang ibigin mo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa, pero iniibig mo ang mundo at ang mga bagay na nasa mundo. Kaibigan mong mga mundo, panoorin makamundo. Huwag kang magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag kang may pamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. So, pwede kang nasa church, tapos pag alis mo, balik ka na naman sa iyong maling barkada, maling gawain, maling panuin. Amen? Separate yourself from the world. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag na-disconnect ka sa sanlibutan, amen, you will be empowered by God. Hindi ka kasi makakatanggap ng banal na Espiritu kapag ikaw ay nakasanlibutan. Pero pag ikaw ay naging malinis, ang Espiritu ay laging magpapaalala at magpapagaan ng iyong lakad. Can we say that? Amen.
So, pangatlo, exhibit initiative. Exhibit. Hindi yung alam mo lang, kailangan mo ng initiative. Pinupuri mo yung mga nagkakaroon ng pagkukusat, masisipag. Ikaw, kailangan mo din mag-exhibit. Kailangan din makita sa'yo. Hindi yung praise God ka ng praise God, puri ka ng puri sa tao, pero hindi ka umakpa. Meron ka ng mabuting halimbawa, may nakikita kang salaminan, pero ayaw mong gayahin. Ang ginagaya mo ay maling gawain. Amen. Magkaroon ka ng bagong karangalan. At kung nagpapakita ka ng kusa at kasipagan, tatanggap ka ng bagong karangalan mula sa Diyos. Pero say amen? Arinig natin yung kwento ng 4 na magkakaibigan. Pwede mong gayahin ito. Grabe ang kanilang pagkukusa habang si Jesus sa Mark chapter 2 verse 1, amen, ay nasa Capernaum. Mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, siya ay nangangaral at nagpapagaling ng may sakit sa isang bahay. Habang sinasaysay niya ang mga salita, amen, sabi sa verse 3, at sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4 na magkakaibigan. Kaya itong maganda kapag ka maraming sama-sama, maraming na-accomplish, nagbubunga ng marami, nagtutulungan dahil tama ang pagsasama, tamang pagkakaibigan, nagkakaroon ng magandang bunga. Ang sabi dito sa 4, at nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan ng ay kanilang binakbat ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan, at nang yawoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. Ito ang mabuting bagay sa mga taong nagpupusa. Alam nila ang pangangailangan, hindi sila nagdadahilan. Kumikilos sila at the right time, at the right place, the time needed. Hindi mo sasabing, wala akong magagawa. May magagawa ka! Amen. Pwede kang tumulong sa church, tumulong sa iyong pastor, sa mga outreach, tulungan naman nangangailangan, ang mga nawawala. Dahil ang alam ng mga tao nasa labas, hindi sila nawawala. Pero pag narinig nila ang katotohanan, amen, manlalaki ang kanilang mata. Parang kanina, habang nakikinig ng mga driver na Muslim, hindi si Allah ang nagsabi, ako ang kaligtasan. Ang nagsabi niya ay si Jesus. Matutulungan mo ang mga tao. Amen. Kapag ikaw ay kikilos ayon sa pangangailangan. Can we say that? Amen. Ang taong may pusa ay laging may paraan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Walang makakahadlang sa taong may pusa na gawin ang tama. Piliin ang mabuti at talikuran ng masama. Can we say that? Amen. Kaya sila'y pinupromote ng Diyos. Sa trabaho, kapag ikaw ay nagpupusa, pinupromote ka. Kapag ikaw ay masipag, hindi ka laging utusan. Amen? Pinapamahala siya, babae man o lalaki, sa mas malaking kapamahalaan. Hindi ka tatayo sa hamak, tatayo ka sa harap. Amen, ng may karangalan. Proverbs chapter 22, verse 29. Nakita mo ba ang taong masipag na kaniyang gawan sa kaniyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Nasama ko yan mga kapatid. Isang araw, tinawagan ko si Pastor. Pastor Mike, nasaan ka? Binidyo ko na lang, brother dyan. Ito po Pastor, naglalakad po. Saan ka galing? Kay Kapitan po, kausap ko po si Kapitan. Kita mo, nung nakaraan, nakausap ko mga drug addict, mga bumibili ng droga. Ngayon, ang kausap mo, Kapitan. Ayan. Mga kapatid, pag pinili natin ang kalooban ng Diyos, hallelujah, magbabago ang ating kalooban, gagawa tayo ng may pagkukusa. Haharap tayo ng may karangalan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya taong matino, pinipili niya, amen, yung ikapupuri ng Diyos, hindi yung kanyang kapurihan.
pipiliin niya yung ikaluluwalhati ng Diyos, hindi yung mga bagay ng kabuluhan. Pang-apat, prioritize the Lord our God. Pwedeng marami kang pinagkakabisihan ngayong gabi, ngayong nagdaang isang linggo, pero gusto kong sabihin sa iyo, kung pinipili mo si Kristo, amen, siya ang priority mo. Amen ba mga kapatid? Nakita natin sa Lucas chapter 10, verse 41. Mga kapatid sa Panginoon, si Maria, pinili niyang lumago sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya sa ating teksto na magsinago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya sa Lucas Kapitulo 10, mga kapatid, si Maria nakaharap kay Jesus habang nangangaral. Kung nasa ang kanyang pastor, nandun siya. Gusto niyang makinig. Gusto niyang pumulot ng aral na kanyang magagamit sa kanyang buhay at hindi mananakaw ng sino man. Lucas chapter 10 verse 41, natapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Si Marta nagluluto, naglilinis sa loob ng bahay, habang si Jesus nangangaral sa loob ng kanyang bahay. Si Maria na kapatid ni Marta nakikinig sa harap ni Jesus. Praise God, Lord. Thank you, thank you. Panginoong Jesus, salamat. Salamat sa mga aral na yan. Pero si Marta, parito. Panginoong Jesus, wala ba man lamang sa iyo? Hindi ako tinutulungan ng kapatid ko si Maria. Dami kong ginagawa dito sa bahay. Baka mamaya maghugas pa ako ng kinainan nyo. Pero yung kapatid ko, nakikinig lang sa iyo. Sabi ni Jesus, ang ginagawa niya, hindi mananakaw sa kanya. Pero ang ginagawa mo, mananakaw sa iyo. Amen. Kaya sabi mo, Pastor, daw makakatalo, busy ako. Mananakaw yan sa iyo. Pero dumating ka para makinig ng salita ng Diyos, Yes. mananatili yan magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo. Amen. Kung ang katawan mo ay matabang taniman ng binhi ng buhay, ito ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon ay, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Matthew chapter 6 verse 33. At ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito'y pawang idaragdag sa iyo. Kapag ginawa mo ito, you are searching yourself. Nasa akin ba si Jesus? Nasa akin ka ba? When Jesus says, hanapin mo ang kanyang kaharian, He is telling you, tingnan mo kung nasa iyo ako. Bakit? Dahil ikaw, ang katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Ang tanong ko, siya ba ang naghahari sa puso mo? Are you searching yourself? When you pray, na ikaw may nagsasabi, Lord, search me. Lord, give me a discerning spirit. Gusto ko makilala ang sarili ko. Baka iba ang laman ng puso mo. Kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Buong puso. Alam niyo, may parte ang puso. Punta tayo sa medical. Yung inferior vena cava, yung ugat na malaki sa puso, bumabalik ang dugo galing sa ibaba ng katawan. Yung superior vena cava, ay malaking ugat ng puso, papasok sa puso, galing sa taas. Yung dugong yun nangangailangan ng buhay kasi wala yung oxygen. Na yung panglakad ng kalahati mong katawan patungo kay Jesus, at yung karunungan mo ba ay nagugutong kay Jesus? Siya ba ang hinahanap? O baka naghanap ka kay Jesus, pero sa iba mo dadalahin at gagamitin? Baka nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Manananggal ka yan. Manananggal ka yan. Ang isip mo nakikinig, pero ang ginagawa mo iba. Pwede ang mangyari. Pastor, huwag po kayong mag-alala kahit di ako nakadalo. Nandyan po ang Espiritu ko. Sasabihin ko sa'yo, pag narinig ko sa'yo, ano ba, manananggal? Baka vampira ka. Baka hindi manggagaway. Baka kung nandiyan ka sa bahay, meron kang manika.
Ay, ang spirito mo nandito, pero yung katawan mo nasa inyo. Mahirap yan, kapatid. Amen? Pag sinabi niya, hanapin mo muna ang kaharian niya. Ang iyong katawan ay pinananahan ng tirahan ng Diyos. At ang katwiran ba niya ang nananaig sa iyong buhay, kaya ito ang iyong sinusunod? Kung yan ay ginagawa mo, ang kulang sa iyo, ang Diyos nang bahala. Yung hindi mo magagawa, kahit minsan hindi mo binibigyan ng pahintulot ng Diyos, siya ang tutulong sa iyo. Lalakad ka, biglang may pumatak na bato dahil may malikot na bata. Biglang pumatak. Uy! Bigla ka napakurus mantika. Lord, thank you. Iningatan mo ko. Hindi mo kailangan gawin yung kurus mantika. Amen. Kahit hindi mo alam, iingatan ka ng Diyos. Basta sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, commit thyself or yourself to God. Hallelujah. Kapag itinatalaga mo ang sarili mo sa Panginoon, nasaan ka man, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Wala ka mang ibang kasamang Kristiyano, amen, gagawin mo pa rin ang sinasabi ng Panginoon. Pag biglang kailangan ng iba, nandiyan ka, bigla kang magpapangsyon because the Word of God makes you live. Umiiral ka. Si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Kaya kapag kailangan ng serbisyo mo, andito ako. Ako na ang tutulong. Ibig sabihin, nandun ka, pwede kang pakinabangan ng Diyos sa isang gawain, pwede kang magpatutoo kahit malayo ka sa church, pwede kang manalangin sa may sakit, pwede kang mag-akay ng mga pilay, pwede kang tumulong sa nangangailangan, pwede kang maging bibig ng Panginoon, amen, sa mga naliligaw at magsabi sa kanila, may pag-asa ka. Hindi mo kailangan gawin niya. Isang lalaki, ex-SAS, mga kapatid, special agent ito, amen, siya ay warrior, amen, talagang subok sa labanan pagdating, amen, sa gera. Si Christian Craighead, he rescued a 20 civilian out of Dusit 2 hotel complex sa Nairobi, Kenya. Habang merong mga terrorist sa loob, umaatake sila, hindi nila alam si Christian Craighead pala ay nasa bakasyon at nasa harap ng gusaling yaon. At nung i-announce na merong ganitong pangyayari, amen, terrorist attack 2019, mga kapatid sa Panginoon, nandoon si Christian Craighead, amen, para kunin ang kanyang baluti, inuha sa kanyang sasakyan, isinuot ang kanyang full battle gear, kinuha ang kanyang armas, iningatan ang kanyang sarili sa kanyang mga paraphernalia na kailangan at pumasok doon sa hotel upang iligtas ang 20 sibilyan na nasa ilalim ng atake ng mga terorista. He is in the right place at the right time needed. Ganito ang isang Kristiyanong matured. Amen. Kapag ikaw ay responsable, hindi ka mag-excuse. Hindi po ako makakasama sa gawain. Hindi po ako handa. Hindi mo sasabihin, marami pong kulang sa akin. Kaya ka nga nag-church. Amen? Ang puso mo ay itinatalaga mo sa Diyos at ang buhay mo ay ginagawang taniman ng buhay at katotohanan mula kay Jesus. Pagdating ng pangangailangan, amen? Bro, patuto ka. Praise God. Thank you, Pastor. Privilege yan. Hindi yung, sis, patuto ka. Kulang ako sa prayer. Kailan ka ba mag-pray? Pag nasa kabahong ka na, Pastor, pasama naman sa prayer siya. Ano, pag-pray mo naman, ay unat ka na. Ano gagawin mo? Patay ka na. Pero huwag kang mag-alala, kahit patay ka na, makapagliligtas pa ang Diyos. Amen. Pwede pa siyang magligtas ng iba, pero nakaburol ka. Eh, tanong ko, ligtas ka ba? Ang tanong ko, ligtas ka kaya? Sa panahong nagliligtas ng Diyos, dahil nung buhay ka, gusto niyang magligtas, ayaw mong gamitin ka para magligtas niya. Kailan pa? Kailan pa? Pagpatay ka na?
na pinaglalamayan ka, I thank you. Pinayagan nyo kami makapangaral dito. Lahat ng nandoon. O tayo po'y mananalangin. Praise God. Ay ikaw, nakaburol ka na. Alam naman sabihin sa inyo, Pastor, pinapas mo sa akin. Hindi patungo ng purgatory. Pag-iisipan pa kung anong mangyayari. Walang ganon. Ang salita ng Diyos na buhay ngayon, nagbibigay ng desisyon sa iyo, mabubuhay ka kasama ng Diyos kung ngayon inuukol mo ang puso mo sa Panginoon. Ngayon pa lang buhay ka. Hindi ka na makapagsasalita, hindi ka na mapapakinabangan. Amen. Ang iyong pisikal na katawan, hallelujah. Saka sa masasabihin, saka na. Wala na. It's too late. Huwag mong hintayin na maging late ang lahat. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpo na kasama ko ay nagsasambulan. Kaya ikaw ngayong gabi, kapatid sa Panginoon, kaya nakikinig sa Diyos at pinapayagan ang puso mo maging taniman ng buhay, binhi ang salita ng Diyos. Kasama ka sa pamilya ng Diyos. Kasama ka sa kaharian ng Diyos. Kagamitan ka ng Diyos. Can we say that? Hindi ka laban sa Diyos. Pero kung hindi ka nakikinig, hindi mo yan magagawa, ibig sabihin, kalaban ka ng Panginoon. Pero kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, other way around, ang ginagawa mo, paglaba sa kalooban ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Hindi yan pwedeng mangyari. Kailangan bumalik ka sa Panginoon. This is the time na bumalik sa Diyos. At kung ikaw naman ay nananatili sa Kanya, patuloy mong iukol ang iyong buhay sa Diyos. Panguling teksto, Matthew chapter 16 verse 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Verse 7, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, Kanyang tinitiwasay sa Kanya, pati ang Kanyang mga kaaway. If you are truly, genuine, committed, amen, sa ating Panginoon, Siya na ang mag-iingat sa iyo, pati kaaway mo, magiging kakampi mo dahil sa ating Panginoong Kristo. Iingatan ka ng Diyos, mga kapatid, at ang ginagawa mo ay lilitaw na malinaw. Ano man ang paratang sa iyo ng kaaway, pag-uusig sa iyo ng diablo, ay lilitaw na kasinungalingan, ikaw lilitaw na kaliwanagan mula sa Diyos. Can we say that? Amen. Pero ang buhay mo, maging taniman, templo, pagamitan ng ating Panginoong Kristo. At tatagin ka niya hanggang sa pagdating ng huling panahon. Darating ang Panginoon, makakatagpo ka sapagkat ikaw ay naging mabuti at tapat na alipin ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sigara mama. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Narinig natin ngayong gabi habang mga ulo'y nakatungo, matay nakapikit, bilang isang Kristiyanong matino o anak ng Diyos na tumitino, ito yung mga tao na nagugutom sa salita at ang buhay nila ay salita ng Diyos. Inihiwalay ang kanilang sarili sa mga mundong bagay. Nagpapakita ng pagkukusa at kasibagan sa kalooban ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Sila yung ang inuuna ay ang Panginoon. At sila yung nakatalaga ang buhay sa Panginoon. Nagagamit ng Diyos ng may bunga. Ngayong gabi, hinahanap mo ang bunga. Tama yan. Pwede mong simulan ngayon upang ikay magbunga. Kung nakikinig ka, kung tinatanggap mo ang salita niya, kung pinapayagan mo ang Espiritu na magsalita sa iyo, kung pinapalinis mo ang iyong puso sa Panginoon, magiging ang matabang taniman ang salita ng Diyos. Ang biyaya ay mag-uumapaw sa iyo. Sapagat ang kaligtasan ay regalo, makikilala mo si Jesus na lalong tumutulong sa iyo. Sa kahinaan mo, siya'y nagpapalakas. Sa kakulangan mo, siya'y nagkukumpleto. Sapat ang Panginoon sa buhay mo. Si Jesus na Panginoon mo.
ay siya pala ang tagapagligtas mo. At makikilala mo siya na siya pala, ikaw pala Lord, ang Diyos ko. Nandito ako. Tinatalaga ko ang sarili ko. Magyayari yan. Kung ang puso mo ay palilinis mo, isip mo, ang buhay mo, kung magsisisi ka ng iyong kasalanan. Kung ikaw nga, bago ka, nandito ka ngayong gabi. Amen. Ikaw ay aming inaanyayahan na ang Panginoon ay payagan na ikaw ay linisin sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan. Kung sasabihin mo, Pastor, kakaunti lang ang kasalanan mo, mas kailangan mo. Amen. Sapagkat di mo alam ang katotohanan. Kaya nasasabi mo, kakaunti ang kasalanan mo. Hindi ito sukatan ng paramihan ng kasalanan. Gusto kong sabihin sa iyo, kamatayan ang kabayaran niya. Huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin at huwag mong pabayaan na matanggap natin ang kaparusahan. Huwag mo rin pabayaan ang biyaya na natatapon sapagkat ito'y binuhos sa atin. Libre mong matatanggap ang kaligtasan. Malilinis ka niya ngayon. Amen. Mapapatawad ka niya ngayon. Magagamot niya ang problema mo. Maayos niya ang kalalagayan mo. Subalit magpakumbaba ka. Ang kasalanan mo, isuko mo sa Diyos. Ngayong gabi, bago ka, inaanyayahan kita dito sa harapan. Kung ikaw ay lalaki, ipapanalangin ka ng kapatiro. Kung ikaw ay babae, ipapanalangin ka ng kapatirang babae. At inaanyayahan ko mga kamanggagawa, amen, yung ating mga bagong naanyayahan ngayong gabi, hindi reliyon ang tatanggapin. Ang ating tagapagligtas, ang nagbigay ng buhay sa atin, at namatay sa atin, para sa atin sa krus, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Papanalangin kayo dito sa harapan. At kung ikaw nawala ka, ipapanalangin ka rin ng kapatid. Kung ikaw may dapat kang pagsisiyan ngayon, ikaw ay dati ng kapatid, pero alam mo, kapatid sa Panginoon, sa pagdating mo ngayong gabi, may dapat kang isuko ngayong gabi, inanyayahan kita. Pagsisiyan mo ang kasalanan mo. Amen. Huwag mong payagan na gumagapang ang kasalanan. Amen. Papalapit sa iyo o patungo sa iyong puso at pakisama ng mali. Ang kahinaan. Hindi mo kailangan yan. Isuko mo yan. Ngayong gabi kung ikaw yan, amen, nawala ka sa Panginoon, ipapanalangin ka ng kapatid. Sige po. Amen. Natawagan ko na rin, binubuksan ko na rin ang altar ngayong gabi para sa lahat ng kapatid, sa mga bahagi tayo kinausap. Amen. Ikaw ay nanihihina. Hallelujah. Igumit mo ang puso mo, ang isip mo sa Panginoon. Mapapalakas ka niya. Amen. Ano man ang nangyari sa iyo, matutulungan ka niya. Amen. Come. Amen. Kinakausap ka ng Panginoon. Lumapit ka. Amen. Isipin mo ang pangangailangan ng iyong kaluluwa. Hallelujah. Amen. Isipin mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Amen. Matutulungan ka niya. Amen. Matutulungan ka ng Panginoon. Lumapit ka. Bukas ang altar. Kausapin mo Diyos. Habang, amen, malapit ang ating mga manunugtog, humihinig ng salamat Panginoon o puso'y sinisiyasa sa gabi nito. Hallelujah. Amen. Kausapin natin ang Panginoon ngayong gabi. Purihin ng Diyos. Amen. Bukas ang altar, mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, dakila ka. Dakila ka, Diyos. Dakila ka. Samahan mo yung mga anak na dinala mo ngayong gabi, Panginoon. Bless them. Lord, heal them. Help them, God. Cleanse them, O Lord. Equip them, O God. Hallelujah. Upang sa kanilang pagkagutom sa iyong salita ay hindi lang mabusog, Panginoon God, sa mga narinig, kundi ang kanilang espiritu ay mapalakas, lumusog sa pananampalataya, at nagagamit sa iyong kaharian na mabunga. Tulungan mo nga bawat isa, Panginoon God, pray na ngayong gabi inaayos mo ang puso't isipan ng iyong mga anak. Ang Espiritu yung maaliw sa bawat isa, Panginoon.
God na nagbibigay ng katiyakan, ikaw ang aming kagaanan. Ang tinig mo ang aming direksyon. Ang salita mo ang aming liwanag. God, kausapin mo sila. Hallelujah! Sa kaipunan ng bawat isa, umaliw ka, Panginoon. Kumamot ka. Pinapalayas kita kabigatan. Pinapalayas kita kabigatan. Comfort. Comfort, come. Holy Spirit. Hallelujah. Help your children. I proclaim victory tonight. Jesus. Jesus. Oh, magsibay tayong lahat. Awitin natin ito. Panginoon, tinutuloy mo ito habang nakataas sa ating mga kamay. Pinupunuan ka ng Diyos ng lakas. Pinagkamot niya ang iyong puso. Ganun kami gagawa ang Panginoon. Wala pa ka naman ang Panginoon na umusap sa iyo. Kaya kami sa iyo. Hallelujah. Balik tayo sa simula. Amen. Awitin natin mula sa simula. Sama-sama. Puso mo'y iyong sinisiyasat. Tunay, Panginoon. Salamat, Lord. Buhay ko'y iyong alam. Hayag kaming lahat sa iyo, Panginoon. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Hayagin namin ang Panginoon. Patuloy tayong siyasatin. O, nandito kaming lahat. Patuloy mong linisin, Panginoon. Ay, hallelujah. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinigil sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin natin ang Diyos, hallelujah. Nasa amin ang mga Diyos. Sa ating kumakamot, pagkakasyon ng ating pananampalataya. Oh, nais kang tulungan ng Diyos. Nais tayong tulungan ng Diyos. Nais tayong tulungan ng Panginoon. He is working with us tonight. He is working with us tonight. Helping us tonight. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yerabe kandara bashendere kandara. Yorobo kandara bashendere bebe. Yorobo kandara baba. Mga anak ko, makinig kayo sa aking tinig. Lumapit lagi kayo sa akin, magpakumbaba kayo. Ibigay niyo ang buong puso niyo sa akin sapagkat di ako makakilos sa inyo. Patuloy kayong manalangin sa aking iglesia, magpakalakas kayo. Susubukin ko ang inyong mga pananampalataya sa panahon na ito. Ang matitira ang siyang ibibigay ko ang pagkakalob na biyaya. Ang bunga mula sa langit ay pagkakalob ko. Magpakatatag kayo, manumbalik kayo sa akin. Lalo na sa mga nanghina at tumalikod. Manumbalik kayo, manalangin kayo. Magpagamit kayo ng buhay sapagkat kailangan ko kayo. Gagamitin ko kayo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Yan
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Totoo ang biyaya niya. Amen. Totoo ang salita niya. Amen. Naalala ko yung sinabi ng ating kapatid. Ako ang taong may bala sa ulo. Amen. Kung hindi ako tinamaan ng bala, baka wala ako dito. Kaya, nasabi niya yun because of grace. Laman niya ang plano ng Diyos na sa sobrang tigas ng ating mga puso, sometimes napapalayo tayo sa Diyos. At ang Diyos ay mabuti, ayaw niyang tuluyan tayo mapahamak. Magawa siya ng paraan para tayo ay makabalik. Higit sa lahat ay magamit pa ng Panginoon. Kaya ang taong ito, nakakasama sa pagkain. Naiksi ang kanyang mga linya ng patotoo. Pero nandun ang warning mula sa Panginoon. Amen. Nagagawa yun ng Diyos. Magagawa yun ng Diyos sa bawat isa. Sa bawat isa, sa bawat buhay natin, ang Diyos ay gumawa na ng mabuti. Kaya ka nandito, gumawa ng mabuti ang Diyos. Kaya ka nandito, namatay sa iyo si Jesus. Para sa iyo si Jesus. Nakagawa na siya ng mabuti. Kaya yung mabuting yan, paggamit mo. Magpatotoo ka. Dahil hindi pa yan natatanggap ng iba. Kagaya ng pinahayag, totoo yun, gagamitin ng bawat isa. At yung paggamit na yun, payagan mo dun sa gusto niya, hindi sa gusto ko. Dahil mas malaki ang magagawa niya kaysa sa iniisip mo. Kaya nung isa yun, dahil naniniwala may mga kabataan dito, tutulungan ng Diyos. Hallelujah. Nakaraan, amen, isang kapatid natin, ang sabi niya, alam ko tinutulungan ako ng Panginoon. Kaya hindi na ako lumapit by faith, ang aking sakit at aking kahinaan, pinalalakas ako ng Diyos. Kaya ngayon, kasama natin siya. Amen. Isang nanay na mga nakaraang araw ay hindi natin makasama dahil hindi halos makabangon. But by faith, dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagpapasalamat sila ang salita ay nakakarating sa kanilang tahanan. Amen. Hallelujah. May mga tao siya na gustong akayin ang sabi niya. Nandito ang ating mga kapatid galing sa Litri. May ginagawa ang Diyos. Amen. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ikaw, naririnig ko ng pagtawag. May gagawin ng Panginoon sa iyong paghabang. Payagan mo siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tapusin tayo sa panalangin ng ating kapatid. Amen, ating pastor sa Barangay Rizal. Amang banal na mapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita ng aming narinig, Panginoon. At kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na pinapalakas, Panginoon, tinuturuan ang aming puso at isipan, Panginoon, na kami maging banal sa iyong harapan, Panginoon, at gumawa ng mga mabuting bagay, Panginoon. Kung paano, Panginoon, gumawa ng mabuting bagay, ay hindi ang aming gagawin, Panginoon, sapat ikaw aming Diyos ng mapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Uuwi po, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na dala-dala, Panginoon, yung banal na Espiritu, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Gaya na balik po namin sa iyo mata sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, Amen. Amen. Salamat sa inyong lahat. Pagpalain mo ng Diyos sa kanyang dakilang kabutihan sa kanyang buhay. Amen. Tayo muna yung manalangin para sa Bangloy family, para sa kanilang travel and mercy. Amen. Ngayong gabi tayo manalangin. Dakilang Diyos. Hallelujah. Bago kami maghiwa-hiwalay, ang nilalapit ang travel and mercy para sa pamilya Bangloy, Panginoon, sa kanilang papunta ng probinsya sa Lawag hanggang sa pagbalik. Pagkatapos ng isang linggo, God, tulungan mo sila ma-accomplish, mga kailangan nilang ayusin, manatiling tapat sa iyo. Ilayo mo sa tukso at anumang kasamaan, Panginoon. Babalik na yung mabuting ulat na may ginawa ka sa buhay nila. Excited muli sa gawain mo, Panginoon. At ang mga gastos nila, tulungan mong ma-replenish, Panginoon. Samahan mo, ingatan mo, Panginoon. Samahan mo, Diyos, na lagi magpatotoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa inyo. Ito kaya.